Ako si Ella. Taga-probinsya ako pero nagdo-dorm ako dito sa Manila. Dalawa kami sa isang kwarto. Bale, yung kwarto namin meron na siyang lababo, tapos may lamesa, upuan, may higaan din pero double deck lang. Yung ka-roommate ko yung sa taas, tapos ako sa baba. Bale, itong ikukwento ko, nangyari to nung malapit na yung finals. Sophomore pa lang kami. So, syempre ako bilang estudyante, busy na. Review dito, review dun, pero usually, group reviews kami. So, kung sino sa circle of friends ko yung may available na lugar, dun kami. Never namin naging venue yung place ko since may roommate nga ako, plus maliit lang yung unit namin, tapos 7 kami sa circle of friends namin, plus nakakaya din kasi dun sa ka-roommate ko kasi maingay din kasi talaga kami. So, yun. Going back, galing ako nito sa klase. That time, pag uwi ko, hindi nakalock yung door. Tapos, bukas yung TV. Nakita ko naman si Irene sa taas na nanonood, do patay yung ilaw pero binuksan ko kasi kakain ako ng dinner eh. Si Irene, nagtalokbong lang siya ng kumot tapos tumalikod na paharap sa pader. Kain tayo? Kumain ka na? Tanong ko. Di siya sumagot. Tingin ko dito may hangover na naman to. Nahihila kasi to siya lagi nung boyfriend niyang puro pagbabanda yung alam. So, pagkatapos kong kumain, naglikpit na ako, tsaka naghugas. Rin, pinagtira kita, kumain ka kapag nagutuman ka. Ako kasi, aalis ako, meron kaming group review, dun kami kila Jade. Tapos, wala, di pa din siya sumagot. So, ako, umalis na ako. Gabi na nung makauwi ako nito, parang mga around 9 p.m. na. Ganun pa din yung itsura nung lamesa pagpasok ko. Di siya kumain. So, ako, nag-asikaso na ako para makatulog na. Papatayin ko na nga sana yung TV that time, pero nagulat ako kasi nakita ko nakatingin pala sa akin si Irene. Ay, sorry, akala ko di ka nanonood eh. Papatayin ko na sana. Sige lang, mahinang sagot niya. Samantalang ako, pagkahiga ko that time, nakatulog din ako kasi pagod ako eh. So, kinabukasan, finals na. Maaga akong nag-asikaso kasi 7 a.m. yung exam ko. Irene, anong oras exam mo? Magsi 7 a.m. na. Di siya sumagot, siguro tulog pa din. So, diretso lang, nag-asikaso pa din ako kasi alangan namang intayin ko siya. So, tuloy lang, asikaso ako. Bago ako umalis, Irene, alis na ako, may pagkain pa dyan, yun na lang yung iagahan mo. Hindi na ako makakakain kasi malilate na ako eh. Pero wala pa din siyang sagot. Tapos, umalis na ako. After nun, natapos na yung exam namin, hapon na. Pag uwi ko, may bawas yung food. Matutuwa na sana ako kasi kahit papano kumain siya kasi ilang araw na siyang hindi nakain eh. Kaso nagulat ako, bawas yung pizza, tapos pagkatingin ko dun sa basurahan, nandun yung kalahati. So parang naisip ko, ano yun, tinapon niya, di niya ba nagustuhan yung pizza? Pero dead man ako, hindi ko na siya tinanong. Sabi ko na lang, nung pagkatapos ko, Irene, bangon na, hindi ka ba nag-exam ngayon? Tanong ko sa kanya. Sumagot naman siya. Sabi niya, bukas pa daw. Ay, ganun. Gusto mo sumama sa akin, kain tayo sa labas? Bumangon ka na kaya kasi ang baho mo na nangangamoy ka na. Maligo ka na din, iintayin na lang kita. May aayusin pa naman akong mga files dun sa laptop ko eh. Ikaw na lang, di ako gutom. Sagot niya ng mahina sa akin. Ano kayang nangyayari dito sa babae na to? Di kasi siya kumakain ilang araw na. Tapos, lalapitan ko sana siya that time pero kasi nagtalokbong siya ng kumot. So, iniisip ko baka tinutoyo na naman siya. Kaya umalis na lang din ako. Kumain akong mag-isa dun sa labas.